Magandang araw mga bata. Tayo ay may bagong aralin sa Filipino 5, Quarter 2, Week 2. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at pagsagot sa mga literal na tanong. Alam ba ninyo na ang bawat pangungusap ay mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga? Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang sa palagay mo ay maaaring maging resulta o bunga ng mga pangyayari sa bawat sitwasyon. Una, may natagpo ang bangkay. Siya'y may tali sa mga kamay. Maagap naman ang mga pulisya sa pagtugis sa gumawa ng krimen. Agad na nakilala ang bangkay at ang nakasaksi. Saan sa palagay mo dadalhin ng pulisya ang mga gumawa ng krimen? Bakit? Isulat mo ang iyong sagot. Maaaring ito ang iyong sagot. Dadalhin ng pulis ang mga gumawa sa krimen sa presinto dahil sila ay nakapatay. Ikalawa, padami ng padami ang mga batang nagtitinda sa kalsada. Sari-sari ang kanilang inilalako, sampagita, dyaryo at pagkain. Karamihan sa kanila'y payat at maputla. Ano sa palagay mo ang nangyayari sa mga bata? Bakit? Sulat mo ang iyong sagot. Narito ang posibleng kasagutan. Kulang sa pagkain ang mga bata kaya sila ay payat at maputla. Ikatlo, maraming magsasaka ang nagtipon-tipon at nag-usap-usap tungkol sa kanilang kalagayan. Nakatingin sila sa kanilang bukid na tuyong-tuyo at halos patay na ang tanim. May pumalakpak. Sabi niya, kilos na tayo. Walang mangyayari kung tayo'y maghihintay na lang ng awa. Nagpalakpakan ng lahat. Ano kaya ang sumunod na pangyayari? Bakit? Sulat mo ang iyong sagot. Ito ang maaaring iyong isinagot. Magsisimula sa pagtatanim ang mga magsasaka para sisigla ang sakahan. Ikaapat, ang mga mag-aaral ay nasa labas ng kanilang paaralan. Hindi sila pinapapasok. Ang mga guro ay nasa loob at may dalang placard. May 1 linggo na silang walang pasok. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga guro? Bakit? Sulat mo ang iyong sagot. Narito ang posibleng kasagutan. Nagwewelga ang mga guro dahil gusto nilang taasan ang kanilang sahod. Ikalima, malungkot na nakatingin ang mag-anak sa amang nakahiga sa kama sa isang ospital. Wala itong kakilos-kilos at nakapikit ang mga mata. Malalim ang paghinga nito. Hawak ng doktor ang pulso nito. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa kanilang ama? Bakit? Isulat mo ang iyong sagot. Narito ang posibleng kasagutan. Mamamatay ang ama dahil nahihirapan siya sa paghinga. Basahin ang mga pangungusap na hango sa mga kasagutan sa mga katanungan. Dadalhin ng pulis ang mga gumawa sa krimen sa presinto dahil sila ay nakapatay. Alin ang bahaging nagsasaad ng dahilan? Tama, dahil sila ay nakapatay. Ito ay ang sanhi o dahilan sa pangyayari.
Alin ang bahaging nagsasaad ng resulta? Dadalhin ng pulis ang mga gumawa sa krimen sa presinto. Ito naman ang bunga o resulta sa pangyayari. Ikalawa, kulang sa pagkain ang mga bata kaya sila ay payat at maputla. Alin ang bahaging nagsasaad ng dahilan? Kulang sa pagkain ang mga bata. Ito ang sanhi o dahilan. Alin ang bahaging nagsasaad ng resulta? Kaya sila ay payat at maputla. Ito naman ang bunga o resulta sa pangyayari. Magsisimula sa pagtatanim ang mga magsasaka para sisigla ang sakahan. Alin ang bahaging nagsasaad ng dahilan? Magsisimula sa pagtatanim ang mga magsasaka. Iyan ay ang sanhi o dahilan sa pangyayari. Alin naman ang bahaging nagsasaad ng resulta? Para sisigla ang sakahan. Iyan naman ang bunga o resulta sa pangyayari. Nagwewelga ang mga guro dahil gusto nilang taasan ang kanilang sahod. Alin ang bahaging nagsasaad ng dahilan? Dahil gusto nilang taasan ang kanilang sahod. Iyan ang sanhi o dahilan. Alin ang bahaging nagsasaad ng resulta? Nagwewelga ang mga guro. Iyan ang bunga o resulta sa pangyayari. Mamamatay ang ama dahil nahihirapan siya sa paghinga. Alin ang bahaging nagsasaad ng dahilan? Dahil nahihirapan siya sa paghinga. Ito ang sanhi o dahilan sa pangyayari. Alin naman ang bahaging nagsasaad ng resulta? Mamamatay ang ama. Iyan ang bunga o resulta. Ang sanhi ay dahilan ng mga pangyayari sa binasang kwento. Ang mga sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Madaling maunawaan ang kwentong binasa kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari sa binasa. Dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B upang mabuo ang sanhi at bunga. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Napakainit ng panahon. Hanapin mo ang iyong sagot sa hanay B. Ikalawang bilang, may sirang ngipin si Mikay. Hanapin mo ang iyong sagot sa hanay B. Ikatlo, hindi kumain ng tanghalian si Bonjod. Hanapin mo ang letra ng tamang sagot sa hanay B. Ikaapat, hindi nag-aaral si Ramil. Hanapin mo ang letra ng tamang sagot sa hanay B. Ikalima, napakalakas ng bagyo. Piliin mo ang titik ng tamang sagot sa hanay B. Ika-anim, puno ng mga pasahero ang mga jeep. Piliin mo sa hanay B ang tamang sagot. Ikapito, nagtulungan kami. Hanapin ang titik ng tamang sagot sa hanay B. Ikawalo, hindi maingat magmaneho ang lalaki. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot. Ikasyam, tumingin ako sa kanan at kaliwa ng daan.
Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot. Ikasampu, tinapos ni Juan ang kanyang takdang aralin. Hanapin sa Hanay B ang titik ng tamang sagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, napakainit ng panahon. Ang tamang sagot ay. Binuksan namin ang aircon. Ikalawa, may sirang ngipin si Mikay. Ang tamang sagot ay titik H. Pumunta siya sa dentista. Ikatlo, hindi kumain ng tanghalian si Bodjon. Ang tamang sagot ay C. Gutom na gutom siya. Ikaapat, hindi nag-aaral si Ramir. Ang tamang sagot ay E. Mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Ikalima, napakalakas ng bagyo. Ang tamang sagot ay A. Kinansela ng DepEd ang klase. Ika-anim, puno ng mga pasahero ang mga jeep. Ang tamang sagot ay G. Sumakay na lamang kami sa tricycle pauwi. Ikapito, nagtulungan kami. Ang tamang sagot ay J. Madali naming natapos ang gawain. Ikawalo, hindi maingat magmaneho ang lalaki. Ang tamang sagot ay D. Naaksidente siya sa daan. Ikasyam, tumingin ako sa kanan at kaliwa ng daan. Ang tamang sagot ay B. Nakatawid ako ng maayos. Ikasampu, tinapos ni Juan ang kanyang takdang aralin. Ang tamang sagot ay F. Pinayagan siyang maglaro sa labas ng bahay. Huwag kalimutang i-screenshot ang iyong score at i-turn in sa ating Google Classroom. Ngayon naman ay nais kong basahin mo at unawain ang teksto na may pinamagatang Tia Patron, Bayani ng Jaro, hango sa Alaw Pilipino, pahina 84 to 85. Isinilang si Patrocinio Gamboa o Tia Patron sa pamilyang ilustrado. Nakapag-aral noong ika-30 ng Abril, 1865 sa Jaro, Iloilo. Lihim niyang binasa ang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at ang mga akda ng kababayang si Graciano Lopez Haina. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Sa kalaunan, isa siya sa managing pinuno ng himagsikan sa Iloilo. Dahil nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-iespiya, paggagamot sa mga nasaktang revolusyonaryo at paglilikom ng pondo para sa kilusan. May isang nakatutuwang kwento tungkol sa kabayanihan ni Tia Patron. Kasama ang mga dalaga ng Jaro, gumawa siya ng bandila ng Pilipinas na kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Kailangan itong dalhin sa kuta ng mga revolusyonaryo sa bayan ng Santa Barbara kasama ang isang espada na ipinadadala ni General Emilio Aguinaldo para kay General Martin Delgado. Mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Dahil dito, walang sinuman ang nagboluntaryo na ihatid ang bandila at espada sa Santa Barbara, maliban kay Tia Patron. Gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa at itinago ang espada sa ilalim nito.
Kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap na nagpanggap bilang kanyang asawa. Nang lumapit ang kanilang sasakyan sa istasyon ng mga gwardyang Espanyol, biglang sinigaw-sigawan ni Tia Patron ang kanyang kasama. Pinaulanan din niya ng kurot, kagat at sapak na para bang galit na galit siya sa kanyang asawa. Dahil labis na natawa ang mga sundalong Espanyol sa eksenang ito, hinayaan silang makadaan ng hindi tinitignan ang laman ng kanilang kalesa. Matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Labis ang tuwa at pagmamalaki ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Nang tumanda na si Tia Patron, inalok siya ng pamahalaang sibil ng pensyon, subalit tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, naglingkod ako dahil sa aking pag-ibig para sa aking bayan. Hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Handa na ba kayo para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2? Sagutin ang mga tanong sa napakinggan o nabasang teksto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, alin sa sumusunod ang naging impluensya kay Tia Patron sa pagsali sa revolusyon? A. Mga natutuhan mula sa mga guro sa paaralan. B. Mabuting pagpapalaki ng kanyang mga magulang. C. Pagbabasa ng mga akda ni Rizal at Lopez Haina. D. Ang nakikitang kalupitan ng mga sundalong Espanyol sa kapwa niya Pilipino. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, bakit hindi napansin ng mga sundalo ang bandila at espadang dala ni Tia Patron? A. Naakit sila sa kagandahan ni Tia Patron. B. Mas mahusay si Tia Patron sa paggamit ng mga armas. C. Mahusay magtago si Tia Patron ng mga bagay na makasisira sa kilusan. At D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, bukod sa pagiging maparaan, ano pang katangian ang ipinamalas ni Tia Patron sa kwento? A. Katapangan. B. Pangangalaga sa kalikasan. C. Malalim na pananampalataya. D. Pantay na pagkilala sa katangian ng babae at lalaki. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Ikaapat, bakit hindi napansin ng mga Espanyol ang pag-iespiya, panggagamot sa mga revolusyonaryo at paglilikom ng pondo ni Tia Patron? A. Sapagkat magandang babae si Tia Patron. B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. C. Dahil nakapag-aral si Tia Patron. At D. Karaniwang babae lamang si Tia Patron. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalima, ano ang panuntunan ni Tia Patron tungkol sa kanyang paglilingkod? A. Naglilingkod ng tapat sa bayan. B. Itaas ang kahalagahan ng kababaihan sa panahon ng kagipitan. C. Naglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan at hindi humihingi ng kapalit sa ginawang paglilingkod. D. Naglilingkod dahil kailangan lamang na maglingkod. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magbasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay Very good. C. Pagbabasa ng mga akda ni Rizal at Lopez Haina.
Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay Very good. D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. Ikatlo, ang tamang sagot ay Very good. A. Katapangan. Sa ikaapat, ang tamang sagot ay B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. Ikalima, ang tamang sagot ay C. Naglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan at hindi humihingi ng kapalit sa ginawang paglilingkod. Basahin at unawain ang kwento. Sagutin ang sumusunod na tanong pagkatapos ng kwento. Liwanag sa dilim, ang kwento ni Rosel ang bubuyog. Hango sa Alam Filipino 5, pahina 74 to 75. Si Maria Jeanette Rosel R. Ambubuyog ay ipinanganak noong ikalabindalawa ng Enero 1980 sa Maynila. Anak siya ni na James F. Ambubuyog at Diana B. Rodriguez. Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan. Kasama ang kanyang mga magulang at tatlong kuya na sina Glenn, at Gary. Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na uri ng gamot. Bumuti ang kanyang pakiramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinawag na Steven Johnson Syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom ang kanyang sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor. Subalit, hindi na muling nakakita si Rosel. Sa kabila nito, sinikap ni Rosel at ng kanyang mga magulang na may pagpatuloy ang dati niyang buhay. Umalis ang kanyang ama mula sa dati niyang trabaho upang tulungan si Rosel na muling matutuhan ang pang-araw-araw na gawain. Nakabalik siya sa pag-aaral at nagtapos bilang valedictorian ng paaralang elementarya ng Batino noong 1972 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1976. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pamantasang Ateneo de Manila upang mag-aral ng matematika. Nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa pamantasang Ateneo de Manila. Sa kanyang talumpati bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isa siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman para tulungan ang ibang taong katulad niya. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, nais kong pagtambalin mo ang mga sanhi sa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang iyong mga pagpipilian. A. Nabulag siya. B. Nagtapos siya bilang valedictorian.
C. Natulungan ng ama si Rosel sa pag-aaral at sa mga pang-araw-araw na gawain. Unang bilang, nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan sa gamot. Piliin mo ang tamang sagot sa hanay B. Ikalawa, umalis ang kanyang ama sa trabaho. Piliin mo ang tamang sagot sa hanay B. Ikatlo, nagsikap ang buong pamilya upang makapag-aral si Rosel. Piliin mo ang tamang sagot sa hanay B. Tayo ay magwasto. Ang tamang sagot sa unang bilang ay A. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan sa gamot, kaya siya ay nabulag. Ikalawang bilang, ang tamang sagot ay C. Natulungan ng ama si Rosel sa pag-aaral at sa mga pang-araw-araw na gawain. Ikatlo, ang tamang sagot ay B. Nagtapos siya bilang valedictorian. Sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, nais kong pagtambalin mo ang mga sanhi sa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, lihim na binasa ni Tia Patron ang mga nobelang No Limitang Here at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Piliin mo sa hanay B ang tamang sagot. Ikalawa, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-eespiya. Ikatlo, gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot ang mga sundalong Espanyol. Hanapin sa hanay B ang bunga. Ikaapat, mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Ikalima, gumawa si Tia Patron ng bandila ng Pilipinas na kagaya ng ginawa ni Marcelia Agoncillo sa Hong Kong. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot. Ika-anim, ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Hanapin sa hanay B ang angkop na bunga. Ikapito, kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Ikawalo, pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Ikasyam, inalok si Tia Patron ng pamahalaang sibil ng pensyon. Hanapin ang angkop na bunga sa hanay B. Ikasampu, hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Sa ikalawa, ang tamang sagot ay A. Nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan. Ikatlo, ang tamang sagot ay D. Matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Sa ikaapat, ang tamang sagot ay C. Dahil mahigpit na binabantayan nito ng mga sundalong Espanyol. Sa ikalima, ang tamang sagot ay E. Labis ang pagmamalaki ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Ika-anim, ang tamang sagot ay H.
Hindi napansin ang bandilang dala-dala ni Tia Patron. Ikapito, ang tamang sagot ay F. Nagpanggap sila bilang mag-asawa. Ikawalo, ang tamang sagot ay G. Dahil itinago ang espada sa ilalim nito. Ikasyam, ang tamang sagot ay J. Dahil sa naging pinuno ng himagsikan sa Iloilo. Ikasampu ay naglilingkod ako dahil sa pag-ibig sa aking bayan. Huwag kalimutang screenshot at i-turn in ang inyong sagot sa ating Google Classroom. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!